Your reaction, ma'am, to the same issue. Because Senator Marcos says, called for transparency, that he should reveal the details of the whereabouts of the first lady. Oh, ano na ako, di ba? Nag-comment na ako dyan before pa. So, I don't think kailangan ko ulitin yung comment ko about yung official cause of death. Tinawag ka ng pictures. Dati, Ikaw daw nag-participate muna ng ako daw nagpasimula na fake news. Pero kasi yung hawak-hawak namin na papel, galing talaga siya doon sa police sa nilitag siya sa loob. Ma'am, question. Alam RD na merong senators na actually proposed a resolution for him to be under house arrest nila sa Pilipinas with respect to the interim release. Oh, as I said, only the lawyer can comment on the Senate resolution, whether it be useful for the case or it's not useful for the case. But the family is praying for interim release. What is your reaction, ma'am, with respect to the move of these three senators? Well, we thank them. We thank them for their concern for President Duterte, and we thank them for supporting the move for application for interim release of former President Duterte. So we are grateful to the senators for expressing this in a Senate resolution. Were you also able to bring up to the former president, ma'am, the upcoming events on the 19th of July? Yan ang nakalimutan ko. Because right now, it's a coordinated effort na. Kasi passionate na talaga ako kanina sa pro. Passionate na talaga ako sa pro-cremation ko kanina na arguments. So nakalimutan ko na naman sabihin sa kanya na merong pangyayari na event sa Saturday. Nagtatanong pa ba ho siya kung may tao pa rin dito? Nabanggit ka sa kanya kanina? Hindi siya nagtanong. Ako yung, saan si ma'am? May kasama ko kanina sa bus. Ayan, si Vlog. Pinay Vlog. Kasama kami kanina ni ma'am sa bus. So pag upo ko, nabanggit ko kay PRD na sama ko si ma'am since noong March. At ang kinamusta lang ni ma'am ay si Kateki at si PRD. Yun lang ang kinamusta ni ma'am. Kumusta na si PRD and kumusta na si Kateki. Oo. On that particular note, ma'am, how is PRRD? He's okay. He's alive naman, no? He's alive. Alert, no? And he was very animated in the discussions kanina. Isang beses ko pa lang siya nakita na Parang down or something. nung pangalawang visit ko. Yun lang. All the rest, Will this be your last visit on this trip or meron pang susunod na visit po before you go? meron pa. Meron pa Okay. akong mga pagbisita. Pero for this week, ibang relative, bisita. This is your last visit for this week, ma'am. For this week, this will be my last visit. For the other days of this week, ibang relative ang visit. Ang visit, Monday, Tuesday, Wednesday, walang Thursday, and then Friday. So next week, Monday, Tuesday. I'm okay, ma'am. Wala man akong problema. Nababalanse ko naman lahat ng mga kailangan ko gawin sa pamilya, dito sa trabaho ko sa Office of the Vice President at sa pag-asikaso dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. At nagpapasalamat ako sa inyo lahat sa pagpapakita ninyo ng pagmamahal at suporta. Hindi madali ang pumunta dito sa Hague. Alam ko yon dahil ginagawa ko din yon. Pero nandito pa rin kayo, nagbabiyahe kayo. From the UK. Yes. As long as you're strong, we're strong. Thank you. Yeah. So, nagbabiyahe pa rin kayo. Kahit sobrang tagal nung biyahe at malayo yung
biyahe. At yung mga, syempre, hindi makapunta dito dahil sa iba't ibang rason, nandyan din sila sa social media, nagbabantay din at naninigurado na okay lang ang kalagayan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nakakalungkot lang na yung iba nagkakaroon ng kaso, merong harassment, meron ng mga kaaway dahil sa kanilang paniniwala sa politika at sa kanilang pagtitiwala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte at sa mga ginawa niya para sa ating bayan. Pero kami ng pamilya, malaki ang pasalamat namin dahil andyan kayo kasama namin. Yeah. Ma'am, on a different topic, Hanggang sa dulo. what's your reaction to the imposed sanction of the United States to the Philippines? Tariffs, I'm sorry, not sanction, but tariffs. Well, dapat yan unang-una, expected na darating na yan, diba? Kasi pag-upo pa lang ni President Trump ay nagsabi na siya na isa yan sa mga priority niya na gagawin. So, dapat meron ng plano ang ating economic team kung ano ang gagawin doon sa mga i-impose na tariff sa ating pagnenegosyo sa United States of America. At dapat meron na rin team, core team doon galing sa bigger economic team na makikipag-usap, dialogo sa kanilang counterpart doon sa US government. Any expectations po sa upcoming visit ni PBBM sa US? And do you think the LA incident will affect this visit? Bless na yan. Hopeless na. Bless na yan. Ano na yan? Wala na yan. Nag-move on na ako. Yes, ma'am. Yeah, ang question ko lang, ma'am, maapektuhan po ba yung Philippine government, ma'am, sa mga tariff na plus nila sa US? Yung Mga- trade, Opo. yes ma'am. Yung Apektado trade, kayo? maapektuhan talaga yung trade natin. Hindi natin alam kung gaano kalaki kasi hindi naman natin nakikita yung study sa ngayon. Pero yung trade, yes, meron talagang So effect. parang bababa yung economy natin dyan, ma'am. Well, sana hindi. Sana maganda yung preparation ng economic team ng ating administration at caution the impact. Yeah. VP Inday, what is your reaction that it seems that lahat na lang ginagawa nila to link the Dutertes with all the things that's happening right now, particularly dun sa sinasabi nila ngayon, recently yung missing Sabongeros incident. There seems to be an effort to put the Duterte family name, again, as I've mentioned before, down to the manto, but you keep on bouncing back. What's your reaction to that, VP? Well, it is expected because we saw it early on with their attacks to my office, no? So that was September 2023. September 2023. Started September 2023. But even before that, during the campaign, meron ng mga nagsasabi na nakakarinig sila sa loob na hindi maganda yung sinasabi doon sa grupo nila. Hindi ko na lang pakalanan kung sino yung mga personalities doon. Pero naririnig namin. Nare-report sa amin kung ano sinasabi doon sa loob. At hindi ko naman kasi pinansin yun dahil naisip ko na sino lang ba ako? Vice President lang naman yung posisyon ko. President naman yung opisina nila. So sila talaga yung decision maker. Kasi technically, ang Vice President ay isang spare tire, diba? So hindi ko inisip na aabot siya sa punto na pati yung trabaho ko ay maaapektuhan at pati yung pagtatrabaho ko ay pilit nila parang i-clip yung wings ng Office of the Vice President to help our countrymen. So, yun ang hindi ko in-expect. At hindi Last ko rin question. in-expect na aabot sa ganito yung bayan natin na wala nang nangyayari. As I said before, na it seems that we're on a road to perdition and right now I think it's hopeless
I don't see any road going back to that road where there was unity and continuity of the legacies of President Duterte. Thank you, VP. Actually, ma'am, we talked about this before. About lang sa mga pictures, ma'am, kasi ang daming mga hindi. About sa pictures yung Tatay Digong na lumalabas ngayon sa internet. Paki ano lang, ma'am, Ay, hindi totoo Hindi yung totoo. photo. Meron akong nakita na photo na nasa hospital bed. Mukhang nasa hospital bed siya. At meron siyang hospital bracelet, no, na tag, name tag sa hospital. Hindi totoo yung photo na yon at walang photo na lumalabas galing sa loob. But hindi din siya mahina si dating Pangulong Rodrigo Duterte. So, yun. Wala siyang Ma'am, aside from that photo, ma'am, meron po pa kasi yung isang photo na parang AI lang po siya. Gusto ko po sanang ipakita kung ganito siya kapayat po. wow. Ay, meron po nandito. Ito po. Kasi ganito po tsaka ano. hindi na po natin. Sobra na po. Nasobra. Nasobrahan ra. At least, Wapo ra gyapon. po sa mga tao nga, di kaing ani kakuan. Anak ka. Much better po. Thank you. So, ma'am, walang photo na release Hindi siya- RRD from detention. Yeah. Hindi siya uto. Parang AI lang po. Mukha siya dyan, malnourished. Hindi siya ngayon, hindi siya mukhang malnourished. Firm Hindi. yung- Payat lang talaga siya. Pero hindi siya ganito. Ma'am, any updates about the possible Metro Bulletin and possible picture? Wala pa. After our meeting this afternoon, I will meet the lawyer and then discuss about the photo and the medical bulletin, if that is even possible. I just want to say something. I believe that winner never wins, and quitter never wins. What assurance us that who will be our president in 2018? We are waiting for that assurance. Who will be our president in 2018? Yes. For that. I would like to thank you for your support, your trust and confidence in me. And in time, we will get there. Yes. Yes. Yeah. Okay, ma'am.